Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo sa may tourist assistance area dito sa Pasig River Esplanade. Napag-alaman nga natin kaya pala sinara dito sa gitna dahil sa ongoing na ginagawa na maintenance. Sarado ang lahat ng mga stores, mga restaurant at mga cafe. Dito na lang muna tayo dadaan sa taas. Pwede naman pala dito sa may entrance dumaan, pero ang mga stores ang sarado. Pero yung Riverside Walkway open naman. Tingnan natin dito sa baba. So dahil sarado ang lahat ng mga stores dito, doon muna sa kabila sa phase 1, inilipat yung ilan sa mga tenant dito. Kung pupunta kayo doon sa phase 1 sa lingkod ng Manila Central Post Office Building, nandun na yung mga food stall. Occupied na yung inilagay na mga bagong kiosk. Dito naman sa may Intramuros, bukas naman ang lahat ng mga kiosk at mga food stall. Abangan pa natin yung isa pang project na gagawin dito sa Plaza Mexico. Magkakaroon ng Pasig River Ferry Station. Ito na pala ngayon ang latest na progress dito sa restoration ng National Archives Building. Ayan, at mukhang pinipinturahan na nga dito sa labas. Pabago-bago yung panahon natin, minsan maaraw, the next day naman maulan. Dito na tayo sa may Maestranza sa Intramuros.
Business as usual naman ang lahat ng mga food stall dito. Mamaya pupunta din tayo dyan sa kabila, sa Binondo. Silipin naman natin ang ginawa dyan na parang esplanade din sa ilalim ng tulay. Tama nga yung sinabi ng ilan sa mga viewers natin, kaya wala masyadong tao kapag ganitong oras, sobrang init kasi. Sa gabi talaga dito marami ang tao. Para sa mga hindi pa nakapunta dito, sobrang haba nitong Pasig River Esplanade. Mula doon sa may Arroceros Park, malapit sa City Hall, hanggang dito sa Intramuros. Lahat dito open naman at marami kang food choices na pagpipilian. Punta na tayo doon sa may Binondo, sobrang init na. May bagong restaurant cafe na nga nagbukas dyan at meron pang mga pickleball courts. Ayan, meron na nga naglalaro sa mga bagong pickleball court. Dito sa may Binondo, hindi masyadong mainit. Marami na kasi nagtataas sa mga building dito, mga bagong residential condominium. Diyan sa may Intramuros, bawal magtayo dyan ng high-rise. Yan ay UNESCO World Heritage Site at isa rin sa pinaka-historical na lugar sa ating bansa. Patuloy ang transformation dito sa may Binondo. Marami na mga bagong building dito sa may Riverside. Natapos na yung restoration dito sa dulo ng Fort Santiago. Ayan, makikita nyo naman maganda na yung wall dyan. Dati ay butas-butas, ngayon maayos na. Ayan, nandito na nga tayo sa Binondo side.
Pupunta tayo dito sa ilalim ng Binondo Intramuros Bridge. Ito naman yung kanilang version ng mga kiosk. Tapos na pero wala pa mga tenant. Para sa mga paulit-ulit na nagtatanong, hindi mabaho yung tubig dito. Ayan, meron pa dito sa kabila, mas malawak naman yung area. Sa gitna pala ilalagay yung mga lamesa at mga upuan kapag meron ng mga tenant dito sa food stall. Eto na nga yung unang pickleball court, bukas na. Marami na talaga naglalaro ng pickleball dito sa ating bansa. At ito na nga yung restaurant cafe na bagong atraksyon. Pinupuntahan na ito tuwing hapon, marami kasi ang tumatambay dito. Dito sa kabila yung food counter. May mabibili na dyan ng mga pagkain. At dito naman sa kabila yung cafe. Alas 5 ng hapon pala sila nagbubukas hanggang sa gabi na yon. Ito naman yung isa pang pickleball court. Masarap dito tumambay kasi hindi masyadong mainit. Tapos kapag gabi na, pwede na kayo lumipat doon sa Intramuros. Ito yung kanilang mga food dito. Affordable naman at masarap. Sana mas dumami pa yung ganitong mga pasyalan. Yung dating tambayan lang at madumi na area dito sa ilalim ng tulay, ngayon maganda na. Kung mahilig kayo sa pickleball, dalawa yung court dito. Ayan, meron pa mga food stall dito. Marami pala yung available pa. Baka gusto nyo mag-business. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba.
ng inyong mga reaksyon.